Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Sa taong ito, ang pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng Birheng Maria or the Glorious Assumption ay natuon po sa linggong ito. Kaya po sa tingin ko ito ay isang pagkakataon natin na atin pong mapagnilayan ang napakagandang kahulugan ng kapistahang ito. Ngunit, ang ating katanungan, paano natin maintindihan itong Glorious Assumption o kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Maria? Alam nyo, ang makakatulong sa atin ng malaki ay ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag or the Book of Revelation. Mga kapatid, dito po tatalakayin at babanggitin ang tungkol sa kaban ng tipan or the Ark of the Covenant. Ano ba itong Ark of the Covenant? Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit nagtayo ng templo sa Jerusalem dahil po ang pinaka-banal-banalang lugar ay ang pinaglagyan ng kaban ng tipan. Ano nga ba ang kaban ng tipan? Sa totoo lang, ito ay isang kahon o isang kaban na kung saan inilagay ang mga basag-basag na 10 utos na nakaukit sa bato. Kung natandaan po ninyo, nung bumaba si Moises at bitbit ang 10 utos na binigay ng Diyos, nakita niya na ang mga tao ay naglululuhod na at nagdadasal sa isang Diyos-Diyosan na baka na ginto. Kaya po sa galit ni Moises, ibinagsak niya sa lupa ang bato na nakaukit ang 10 utos. At dahil dito, inamin ng mga tao na sila ay nagkasala at tinipon nila ang mga batong ito at ito'y inilagay sa isang kahon at ito'y tinawag na kaban ng tipan or the Ark of Covenant. Sa mga kapatid, ito ay dala-dala nila sa kanilang paglakbay at kung ito ay naiiwan o nahuhuli, natatalo sila sa labanan. Ngunit kung nauuna ang kaban ng tipan, bitbit ng mga Israelita, sila po ay nananalo sa kanilang mga katunggali. Okay, so mga kapatid, ito ay simbolo na ang kaban ng tipan ay hindi lamang nakasama nila ang Diyos, kundi dito pinapakita ang kapangyarihan ng Panginoon na sumasama sa kanila. Okay. Sa mga kapatid, balikan natin ang unang pagbasa. Ito na ang karugtong. Ano po? Kasi po, nawala itong kaban ng tipan. Kung natanda ninyo ang palabas ni Indiana Jones, ito yung paghahanap nila sa The Lost Ark kasi nawala ito. Okay, dito magsimula ang ating unang pagbasa. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita nila ang kaban ng tipan. At kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may kurunang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Sa mga kapatid, ang nawawalang kaban ng tipan ay ngayon natagpuan na at ito'y nasa templo ng Diyos sa langit. Ngunit, merong isa pang palatandaan at ito'y isang babae na bumubusilak ng kanyang korona ay korona ng mga bituin at ito'y 12. Sa mga kapatid, matandaan po natin ang 12 ay palaging nagsisimbolo ng 12 tribes of Israel at ito po'y nangangahulugan ng buong mundo. Okay, sa mga kapatid, kung ipagpatuloy natin ang pagbasa, ito ay nagsasaad na isa pang tanda ang lumitaw sa langit upang isang pulang dragon na napakalaki
Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. Okay, mga kapatid, dito po makikita natin na ang pagdating nitong isang babae na manganganak na ng isang lalaki ay hindi ho madali. Ito po ay naglalarawan sa atin na isang malaking pagtutunggali ang mangyayari. Bakit? Dahil itong dragon na ito, sino nga ba itong dragon? Maari ho na ito ay simbolo ng Roma na kung saan meron siyang mga 7 bundok or the 7 hills. Maaring ito'y posibleng interpretasyon dahil po nung isinulat itong aklat ng pahayag or the Book of Revelation, it was during that time that the most established government or established empire of the whole world was Rome. So ito po ay nangangahulugan ng kapangyarihan ng imperyo o it symbolizes sa mga kapangyarihan sa buong mundo na kung saan ito sa kanyang karahasan, sa kanyang mapang-aping kapangyarihan, ito ang lilipol sa sanlibutan at sa pamamagitan niya, tatabunan ng kadiliman ang buong sanlibutan. Sa mga kapatid, napansin po natin na ang bata ay itinago o ito ay dinala sa trono ng Diyos at ang babae naman ay nakatakas sa lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya. Okay. Sa mga kapatid, kung dugtungan natin ang pagbasa, ito ay nagsasaad at narinig ko ang isang malakas na tinig na buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ang Mesiyas, ang kanyang karapatan. Sa mga kapatid, dito natin makikita na ang simbolo ng babae ay si Maria na katabi ng kaban ng tipan. Bakit? How is Mary associated with the Ark of the Covenant? Sa totoo lang, totoo nga naman, ang tunay na kaban ng tipan ay walang iba kung hindi ang Birheng Maria. Bakit? Ang kaban ng tipan ay ang sinapupunan ni Maria na kung saan bit-bit niya ang Panginoon o siyang simbolo o siya ang presensya, nagdala ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. So mga kapatid, kung mapansin po natin, ang eksenang ito ay hindi ho sentimental na eksena. Di ho ba kadalasan ang ating tingin kay Maria ay napakahinhin, napakabirhen, babaeng babae, at halos hindi makapatay ng lamok. Mga kapatid, sa ating pong pagbasa, sa ating unang pagbasa sa Ebanghelyo, makikita po natin na si Maria ay isang mandirigma. Isa siyang tao na palaban at kasama ng ating Panginoong Hesus. Nagsisimula na ang labanan ng liwanag at kadiliman.
Paano natin ito masasabi? Tingnan natin ngayon ang Ebanghelyo. Si Maria ay nagpunta sa kanyang pinsan na si Elizabeth na noong panahong iyon ay nasa ika-6 na ng buwan ng kanyang pagbubuntis kay Juan Bautista. At siya'y nagmamadali. Pansinin po ninyo, ito ay nangangahulugan na ang ating pagpalaganap ng ating pong pagtataguyod ng kaharian ng Diyos ay dapat hindi pabagal-bagal. Dapat ito ay ating mamadaliin. Bakit? Dahil kung tayo'y magpapabukas-bukas tungkol dito, maaring tatabunan na tayo ng kadiliman at tayo po'y matatalo sa kasamaan na ipinakita po sa simbolo ng dragon. Kaya po si Maria ay nagmamadali pumunta sa kanyang kapinsan na si Elizabeth. At kung napansin po ninyo, sinabi ni Elizabeth, "Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Paano niya nalaman? Napapansin ni Elizabeth na si Maria ay naniwala sa Diyos kasi katulad niya, nagbuntis siya kay Juan Bautista at ang alam po niya, ang ating mahal na ina na kanyang pinsan ay nagbubuntis din sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, mga kapatid, mapapansin po natin na nagsisimula na ang bagong kaharian nung si Maria ay umawit. Kung napapansin po natin, si Maria ay nagpuri sa Diyos. Sinabi niya, "Ang puso ko'y nagpupuri." Pinupuri niya ang Panginoon na punong-puno ng katarungan, punong-puno ng kapayapaan, at kung paano ginamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang ituwid ang mga bagay-bagay dito sa mundo, upang tayo'y turuan sa tamang landas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na dala-dala sa sinapupunan ni Maria. So mga kapatid, si Maria, kung natandaan po ninyo sa ating unang pagbasa, ay napasigaw sa hirap at sakit na kanyang naramdaman nung siya'y manganganak na. Dito po ipinapakita sa awit ni Maria kung paano niya naramdaman ang hirap at sakit ng mga taong mga walang-wala sa mundong ito. Kaya sinabi niya, "Nagpuri ang puso ko dahil ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang ibagsak ang mga makapangyarihan at ang mga palalo ay kanyang parurusahan at itataas niya ang mga nasa ibaba at ang kanyang tangkilikin ay mga taong naapi o mga taong naghihikahos o mga taong nabibiktima dahil sa karahasan ng iba." So dito po natin makikita, kaya pala sinabi ng unang pagbasa na si Maria ay tumakas at pumunta sa lugar na inilaan ng Diyos para sa kanya. So dito natin maintindihan ang kapistahang ito, ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Maria or Glorious Assumption, that Mary now is in the kingdom of Jesus. Hindi siya namatay, kundi katawan at kaluluwa. Siya ay dinala sa lugar na inilaan ng Diyos para sa kanya. Kaya po, kung napapansin po natin, si Maria nagpapakita sa Fatima, nagpapakita sa Lourdes, at kung saan-saan siya nagpapakita. Ang kanyang panawagan ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang kanyang pakikipagtanggali ay tayo'y tinatawagan upang puksain ang mga masama at kasamaan. Pero wag nating intindihin na ang pagtunggaling ito ay katulad ng ating nararanasan. Anong ibig sabihin? Hindi galit ang ginagamit upang paglabanin o puksain ang galit, kundi ito'y sa pamamagitan ng
ng pagmamahal sa pamamagitan ng papatawad, sa pamamagitan ng pagdadasal, ng pag-aayuno, sa mga rosaryo. Ibig sabihin, ang Reyna ng Langit kasama ng ating Haring si Jesus ay magsisimula na upang pahariin ang kapayapaan, ang katarungan, ang kaayusan at magandang kinabukasan nitong sanlibutan at ng sangkatauhan, na ibig sabihin, sa lupa ay may langit din, gaya ng ating sinasabi, mula sa lupa hanggang sa langit. Masunod ang kalooban mo, Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.